Huwag mong sisihin si Chen Feng. Kailangan naming mabuhay. Ang karne mo, magtitipid kami sa pagkain. Sa pamamagitan ng iyong katawan, pahintulutan mo kaming mabuhay pa ng ilang araw. Hindi ba't pinatay na sila ng mga ito? Ha 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 ha. Isang buwan na lang. Sa panahong ito, gusto kong mabuhay ng maayos. Tulad ng isang taong yumaman ng biglaan. Ang paraan ng pagkain niya ang pangit. Lesiu. Sa isang buwan pa, gusto niya nang kumain kahit gamit ang plato. Iyan si Chen Feng. Paano siya kakain dito? Baka isa siyang nakatagong mayamang anak. Hihi. Chen Feng, ang swerte mo. Pumunta ka rin dito kumain. Alaynan, pupunta ka ba sa supermarket? Saktong-sakto lang tayo. Magkakamping ba kayo? Paano kung magwakas na ang mundo? Ganon si Xiao Chen, maraming gamit. Magbahagi ka sa mga kapitbahay. Hindi pa nga ako kasya, wala pa akong makain. Inuman natin para sa bagong buhay. Sa mga nakasakit sa akin. Mag-enjoy tayo ng dahan-dahan. Ginoo, handa na ang 500 pirasong handaan na nyo. Pwede bang tumanggap? Ihahatid sa warehouse ng komunidad. Magpapadala ako ng tao para tumanggap. Kulangan ang pera. Kailangan mag-isip ng paraan. Ginoong Chen, ang halaga ng inyong bahay ay 5 milyong. Maaari lamang mangutang ng 4 milyong. Maaaring maibigay ang pondo sa lalong madaling panahon. CJ. Kapatid, nang wulila sa pera. Ang kumpanya namin ay simple lang ang proseso. Mabilis ang pag-release ng pondo. Sa 4 milyong yuan, babayaran ng 7 milyong yuan pagkatapos ng 3 buwan. Pipirma ka ba? Nakapirma na. Sabi ko na kailan ka pwedeng magpalipat. Buong bahay na may haluang metal na panakip. Bakal na salamin na pangdepensa. Sistema ng pag-filter ng hangin. 8 milyon. Dagdag pa ang isang buong monitoring system ng gusali. May paraan pa bang makakuha ng baril? Chen, kami ay isang lehitimong kumpanya. Dagdagan ang bayad.
Talaga bang pupunta ka sa Africa para manghuli? Nakausap ko na ang mga kaibigan ko. Ginoo, talagang gusto mong umorder ng 1,000 na piraso ng hotpot base. Cash ang bayad. Ipadala sa address na ito. Chen Feng, nag-aayos ba kayo ng bahay? Kakaiba ang mga bagay-bagay lately. Bukas, magkakaroon ng sabayang paglilinis ng niebe. Kailangan sumali ang mga kabataan. Malapit nang magsimula ang magandang palabas. Kompleto na ang mga armas at supply sa ligtas na bahay. May natitirang 20 araw. Ginoo, matatapos ang ligtas na bahay sa loob ng 1 linggo. At ang mga bagay na hiniling ninyo ay ipagpapalit sa loob ng 3 araw. Lugar. Pumanaw na ang lolo sa bahay. Kailangan ng 20 araw na bakasyon. Makikiramay. Bakit hindi pinapansin ni Chen Feng ang tao kamakailan? Yuking, sama tayo sa concert sa weekend. Uy, kahapon pinabuhat mo kay Yuking ang mga bagay. Sumakit na ang likod niya. Wala kang pakialam. Kailangan ko ng isang batch ng mga gamot pang emergency. Doble ang presyo. Dalawa na 100 na cash. Masaya ang pakikipagtulungan. Ang komite ng barangay ang mag-aayos ng mga supply. Kailangan ng lahat na makipagtulungan. Nagsimula ng mangloko. Karapat-dapat sa mga mandaraya. Pumasok na. Si Hao Jiyu. Si Hao Jiyu, si Hao Ji ay makapangyarihan. Si Hao Jiyu. Narinig mo ba? Pinipilit nila akong mamatay. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayaw kong pumasok sa labanan ng mga aso. Bukas ang unang araw ng katapusan ng mundo. Mangyaring maghanda ang mga mamamayan para sa lamig. Maligayang pagdating sa katapusan ng mundo. Maligayang pagdating sa katapusan ng mundo. May tao ba dito? Tulungan niyo ako, kailangan ko ng kaunting pagkain. Kahit kaunti lang. Kakabukas pa lang natin ngayon. Ang lamig-lamig ko. Malamig ba sa bahay niyo? May fireplace ba kayo? Pwede ba akong makapunta dyan sandali? Isang sandali lang. Ang lamig sa labas. Huwag kang lalabas. O nga pala, kakakain ko lang ng sorbetes. Masarap. Sino ang nagkalat ng takot? Mag-ulat ako sa pulis. Fang Yuking, ayos ka lang ba? May kalahating pakete pa akong biskwit dito. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong hirap. Ano bang ginagawa ng mga tauhan ng property? Maglabas ng 3 pakete ng instant noodles. Palitan ng 2 makapal na kumot.
Hindi na kailangan, may down comforter kami. Ayos naman ang sukat. Ah. Hindi na ito maulit. Si Chen Zhenghao ang unang nagmarka. Xiao Chen, okay ka lang ba dyan? Tito Liu, magpakulo ka pa ng mainit na tubig. Mahigpit mong yakapin ang unan. Hindi titigil ang niebe sa maikling panahon. Kakastart lang nito. Nawalan tayo ng kuryente, huminto na rin ang heating. Anong gagawin natin? Nawalan din tayo ng tubig. Hindi na makapag-flush ng toilet. Isang araw na mas maaga kaysa sa nakaraang buhay. Tatlong pakete na lang ng biskwit ang natitira. Bakit mo pinangako kay Zupeng kagabi? Ibibigay niya ang huling pakete ng instant noodles. Sabi niya nababawi siya ng doble sa akin, ang pagiging inosente ko. 07-18, magkakaroon tayo ng kalmado. Kaya nating kumain at mag-freeze, magpakatatag tayo. Ito ay pansamantalang pagkasira. Ang komite ng barangay ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan. Huwag magtransaksyon ng mga materyales ng walang pahintulot. Maghintay para sa nakatakdang pamamahagi. Sino ang may power bank? Magbibigay ako ng 5,000 bawat isa. May 2 akong unit. Fushao, mayroon akong diesel generator dito. Gusto mo ba ng 100,000, nabaliw ka na ba? Kuya Chen Feng, nandyan ka ba? Walang kuryente sa bahay namin. Ang dilim at ang lamig. Maaari mo ba akong pautang ng kaunting kandila? Pakiusap. Ayaw mo na ba sa akin? May pagkamainit ang ulo ko dati. Tama ang sinasabi mo. Hindi pa tumitigil ang snow, kaya't ang pagkain sa bahay ay kayang tumagal ng ilang araw pa. Pero parang walang ingay mula sa bahay ni Old Wang sa itaas. Minsan, wag nang buksan ang pinto. Kahit sino, wag buksan. Ay, alam ko na. Ninakaw nila ang mga pagkain ko. At pati ang gamot ng anak ko. May nakikinig ba dyan? Hiram ng konti para emergency. Matapos tumigil ang snow, ibabalik ko. Huwag masyadong mag-alala. Nagsimula na ang laban ng malakas sa mahina. Sa ika-10 araw, isa sa 3 tao sa buong gusali ang mamamatay. Sa unang buwan, kalahati na. Itim na kamatayan. Pula na paboritong buwis. Sheng, nasa bahay ka ba? May konting bagay ako. Sabihin mo lang kung ano. Naalala mo na akong mag-imbak dati. Pero nag-imbak lang ako ng 3 araw. Pwede bang makahiram ka sa akin ng kaunti? Maghintay ka sa fire exit. Huwag kang magpakita sa iba. Maaalala ko ang kabutihan mo, Xiao Chen, habang buhay. Huwag mong sabihin sa sinuman. Makipag-ugnayan ka sa akin pagkatapos mong kumain. May lagnat ang anak kong babae. Sino ang may gamot pang pababa ng lagnat? Palitan ko ng gatas na pulbos. Pakiusap kayo na. Anak ko ay 8 buwan pa lang. Sa mga nasa building 25, nawawala ang pagkain sa bahay namin. Sino mang may sobra sa pagkain, magpadala kayo ng konti. Sa hinaharap, ako na bahala sa kanya. Chen Feng, nasa ka ba sa bahay? Buksan mo ang pinto, alam namin na nasa loob ka. May kuryente kayo sa bahay. Nakita na namin ang ilaw. Tumulong ka naman sa amin. 2 araw na kaming hindi kumakain. Dahil sa kabutihan ko sa iyo noon. Gagawin ko rin ang kabutihan sa iyo. Nakatikim ka na ng maraming beses na pagkain. Nabayaran na natin. Hindi pa rin siya tunay na lalaki. Hindi tumulong kahit nakikita ang panganib. Sa akin iyon. Sa buhay na ito, hindi na talaga ako magugutom.
Ang ganitong mapagkumbabang sakripisyo ay hindi rin kailanman mababayaran. Sino ang makakatulong sa kanya? Gagawin ko ang lahat. Ginoong babae, dalhin ang bata sa bahay ko. Ito ay pisikal na pagpapababa ng temperatura. Ngunit wala akong gamot. Masyadong mataas ang asido. May mabibigat na metal. Hindi ito maaaring inumin ng direkta. Chen Feng, ako si Lin Keining. Yuking, hindi na siya makakayanan. Patuloy siyang tumatawag sa pangalan mo. Maaari mo bang makita siya sa huling pagkakataon? Namatay siya sa gutom. Namatay sa lamig o kinain ng tao. Xiao Chen, tulungan mo ako. Sila ang bumabasag sa pinto ko. Sino? Itulak ang sofa sa likod ng pintuan. Tumakbo sa banyo. Hindi sila makakapasok. Sinara ng matandang ito ang pinto. Sige, punta na tayo sa susunod na bahay. Wala nang gaanong makukuha ang matandang ito. Old Yu, bilang isang security guard. Bakit hindi ka nakipagtulungan sa mga kapitbahay na humiram ng pagkain? Walang kahit anong pakikiisa sa grupo. Evie, hindi na nga makaligtas sa sarili. Tapos magmamayabang pa. Ang mahal nito. Para sa depensa, tandaan mo. Sino mang magbukas ng pinto, saktan mo. Xiao Chen, binigay mo sa akin ang buhay ko. Naririnig ko silang nagsasabi, bukas, kailangan nating mag-focus sa mga tahanan na maraming nakatipong pagkain. Naiintindihan. Sige, ipakita mo sa akin kung gaano kayo kalakas. Kailangan nating maghanap ng mas malalakas na tao. Sino ang makikinig sa atin ngayon? Chen Zhenghao. May tao siya at may kutsilyo. Nabaliw ka na ba? Halos patayin niya si Xiao Hu. Anyway, mamamatay na lang sa gutom. O kaya'y magsusugal. Pupunta ako kay Chen Zhenghao. Nakakahawang gangrene. Wala nang pag-asa. Mas mabilis ang pagbagsak ng pagkatao kaysa sa pag-ipon ng yebe. Ipinapaabot ang respeto sa mga buhay pa. Ayos. Ang lamig. Ang sakit. Tulungan niyo ako. Ilay, Kuya Hao, hindi na kaya. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Paano tayo lalabas ngayon? Nakapuno na ang niebe hanggang sa ikatlong palapag. Kayong mga gago. Anong balak niya? Lahat ng miyembro. Nangungunang kasamahan na si Comrade Chen Zhenghao ay pumanaw na. Ang kanyang mga gamit ay pinamamahalaan ng Komite ng Pamayanan. Magpadala ang bawat pamilya ng kinatawan upang kunin. Patay na nga kayo, nagpe-perform pa kayo. Matagal nang naagaw ang mga gamit niya, ikaw. Nagsisinungaling ka. Gusto mo ba yung kutsilyo ni Chen Zhenghao? Alam ko kung kanino yun. Palitan mo yung kutsilyo ni Chen Zhenghao ng bag na to. May 2 piraso pa ng tsokolate. Wala akong ganun. Sige, tatanungin ko na lang ibang tao. Bahala na sila. Basta may makain lang. Mukha ko.
Huwag kang lumapit. Ebidensya 0104. Nasa loob na ito ng tiyan. Hindi na karapat-dapat na magkaroon ng hukay. Si Chen Zhenghao ang unang umatras. Sino ang susunod? Huwag magalaw ng basta-basta. Nakita ko ang kaunting tubig mula sa yelo para sa'yo. Iwanan mo na lang para sa sarili mo. 00000. Payagan siyang pumasok. Maaaring may dala siyang mga gamit para sa kaligtasan. Walang nangyaring masama sa mukha mo. May natira ka bang pagkain? Ilan na lang ang natira? Dahil sa'yo. Kung hindi ka ganoon ka walang silbi, magugutom ba tayo? Zupeng, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Tama ba? Yuking, maaari mo bang tulungan akong makahanap ng makakain? Pakiusap. Sino ako? Gusto kong palitan ang pagkain. Nagsimula ang sistema ng palitan ng mga bagay. Nasa ika-14 na napalapag ako, walang tunog. Hindi na siya gumagalaw. Sino ang makakatulong sa kanya? Naka-online si Shuji. Magpakatatag ka, Wang Xianshu. Magpakatatag ka. Zupeng, napakabait mo. Ayos, sa wakas ay handa ka ng mag-alay, Ge. Bukas. Maaari mo bang tulungan akong makahanap ng kaunting makakain? Maaari kitang halikan ng mas marami. Nakakabuwisit. Anong pinapakitang kabaitan? Fang Yuking, ito ang klase ng chocolate na gusto mong kainin, di ba? Araw 1-0, 11 ang namatay. Antas ng pagkasira ng pagkatao, 70. Magtiis tayo. Hindi tayo bibitaw ang gobyerno sa atin. Bakit hindi pa sila dumadating? Halos mamatay na ako sa lamig. Maghintay pa tayo. Direktor Lin, ang eroplano. Nasaan na ang eroplano? Maaaring naantala dahil sa panahon. Maghintay pa kayo. Dumating na ang airdrop. Nahulog sa bubong doon, bilisan nyo at kunin. Hindi makadaan sa bahagi ni Director Lin. Umabot na ang niebe sa ika-4 na palapag. Kailangan umakyat sa labas ng pader ng gusali. Handang magsakripisyo para sa mga suplay. Bobo. Ah, totoo nga. Karne nga. Huwag mag-agawan, pantay-pantay ang hatchan. Nakuha nila. Totoo nga, ito ay tiyak na hindi pangkaraniwang pagkain. Basta ano man yan. Sapat na makabusog.
Nakita na. Isara mo ang pinto, huwag ka munang lumabas. Ikaw rin. Binabati ko kayo sa paglipat sa huling linya. Tulungan mo ang anak ko. Patay na siya. Mama, hahanapan kita ng makakain. Palitan ng pagkain. Salamat sa lahat. Pupunta na ako at ang baby sa isang mainit na lugar. Mainit. Patay na si Xelimi. Baka may gatas sa bahay nila. Sige na, hindi ko kayang mag-isa. Samahan mo ako. Kapag nahanap mo, hati tayo sa kalahati. May pagkain. Sino ang nagpasok sa inyo? Hehe, wala nang tao dito. Wala nang tao, ang mga bagay dito ay akin. Ibigay mo ang gatas. Punta tayo sa bahay ni Zupeng, bakit? Wala siyang galaw sa loob ng 2 araw. Zupeng. Tara na. Elmi, ito ba ang gusto mo? Ito ba? Sa katapusan, ang mga bata ang pinakamalaking kalungkutan. Sino pa? May tao bang kumakatok? Gino Chenfeng. Alam ko na nasa bahay ka. Maaari ba tayong mag-usap? Ginoong Chen, ako si Yusi. Zoki Air mula sa 2,503. Pumanaw ang aking ina kagabi. Wala nang pagkain sa bahay. Handa akong ipagpalit ang aking kaalaman at kasanayan sa medisina. Para sa mga suplay na kailangan para mabuhay. Hindi ko ibubulgar ang anumang impormasyon mo. Pakis consider. Doktor. Talagang kapaki-pakinabang. Ngunit masyadong mataas ang panganib. Ginoong Chen, ito ang aking taos pusong alok. Kung ayaw mong makipagkalakalan, tanggapin mo na lang ito. Bilang pasasalamat para sa aking ina. May mga gising pang tao sa gusaling ito. Ito ang huling inventaryo ng mga gamot niya. Ito ang huling inventaryo ng mga gamot niya 3 oras 12 minuto 41 sekundo. Shenfeng, anong ginagawa mo? Nagsisikip na naman ang sakit niya sa ulo. Bumuhay ka. Huwag magtanong, huwag magsalita, huwag lumapit. Daan ng sunog. Kanto ng 3 palapag. Ito na ang huling pagkakataon na magpapalambot. Dr. Zhao. Sa kaliwa ng convenience store sa gusali ay may hindi pumutok na tubo ng tubig. Sino ka? Huwag magtanong. Tandaan, huwag ipaalam. Tungkol sa walkie-talkie. Si Xu Hao ay nagpadala ng tao kahapon para tanungin kung sino ang gustong sumama sa kanya. Sabi niya may pagkain doon. Naniniwala ka sa kanya. Mas mabuti na iyon kaysa maghintay ng kamatayan. 2 tao na ang kinuha niya. Parehong babae. Babae lang ang pinapalitan. Anong ginagawa mo? Nandyan ba si Xu Xiao?
Gusto kong sumali sa inyo. Nagpasya ang komite ng mga residente na bukas ay mag-organisa ng pagpunta sa supermarket ng komunidad para maghanap. Ang mga lalahok ay makakatanggap ng mga supply. Sumama sa akin, may pagkain at inumin. Pero kailangan sundin ang aking mga patakaran. Anong mga patakaran? Una, lahat ng nahanap na supply ay ibigay sa akin. Pangkalahatang pamamahagi. Pangalawa, sinumang magtaksil sa akin ay aalis. Pangatlo, ang mga babae ay dapat laging nandyan. Lahat ng tao sa gusali 25. Surin, sinumang hindi makikinig mula ngayon 0-17. 0-17. Araw-araw na magbayad ng proteksyon. 1/3 ng natitirang supply ng bawat pamilya. Ang hindi pagtupad ay sariling kasalanan. Si Xuhao ay 24 na taong gulang. Anak ng mayaman, umaasa sa magulang bago ang apokalipsis. Pagkatapos ng apokalipsis, mabilis siyang nakibagay. Natutong mag-organisa ng karahasan. Ito lang, dati ninyong ninakaw kay Grand Mali ng sobra. Talagang wala na, anak ko pa'y bata. At may biskwit pa. Hindi ito tapat. Mali. Kakalimutang nangyari. Kunin nyo lang. Ang tao ni Xuhao ay maghahanap sa gusali bukas, itago mo ng maayos. Salamat, maaari ba kitang tanungin kung bakit mo ako tinutulungan? Dahil ikaw ang tanging tao na hindi nakasakit sa iba. Humingi ng proteksyon sa pinto. Wala akong kahit ano. Paano ako nakalampas hanggang ngayon? Sabi nila dati ang ganda mo. Ngayon, bakit ganito ka na? Sabi ni Xu, huwag mong sabihin lahat. Kung walang materyales, pwedeng ipalit sa iba. Sama siya sa akin. Nakapasa na ako sa aking bahagi. Sige na, bigyan ng mukha si Xuxiao. Huwag kang mag-isip ng masama, ayaw ko lang mag-isa. Salamat. Umaasa sa pagbebenta ng katawan para makakuha ng pagkain. Lola, pasensya na. Hindi dapat ako nanloko, Lola. Lin Chansya, maliit na tigre, 16 na araw. Xuhao, gusto mo bang maging hari ng gusaling ito? Sige, hayaan kitang maging hari ng ilang araw. Kapag dumating ka para sa akin, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang hari. Hoy, alam kong nandyan ka sa loob. Narinig ko na marami kang magandang bagay dito. Xuxiao, napakaganda ng pintuang ito. Medyo mahirap mabuksan, nakakatuwa. Pwede ba nating pag-usapan yung mga kaibigan natin sa loob? Anong pag-uusapan? Hatiin mo ang mga supplies ko. Ako ang bahala sa'yo. Kumusta? Sa tingin mo kailangan mo ako? Hindi ka makalabas. Hindi rin kami makakapasok. Pero balang araw din lalabas ka rin. Kung maglakas loob siyang magpakita, agad-agad siyang susugod. Si Xuhao ay opisyal nang nakatutok sa akin. Nagsimula na ang countdown. Si Uncle Yu at si Xuhao ay nagsimula ng mangolekta ng protection fee. Ang iyong mga kagamitan, nakatago na sa likod ng heating pipe. Hindi nila mahanap. Mag-ingat, baka magalit sila. Si Xiao Chen, handa ka bang gumawa ng kahit ano? Siguro nga. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Bukas pupunta tayo sa 18 BA floor na yun. Yung kay Chen Feng, yun. Si Xuxiao, nasa bahay siya. Sinubukan na namin. Talagang hindi mabuksan. Kung hindi mabuksan ang pinto, pilitin siyang lumabas. Sunugin ang balkonahe ng unit sa ibaba niya. Aakyat ang usok. Pero may tao pa sa unit sa ibaba. Walang pakialam kung hindi sila makipagtulungan, sunugin na lang silang lahat. Magkakaroon ng masamang kapalaran ang iyong dating kasintahan. Wala akong kinalaman dito. Kung talagang aakto sila, hindi ako makakapayag na walang gawin. Maapektuhan nito ang seguridad dito. Dr. Zhao, bukas, maaaring magsagawa si Xuhao ng arson sa ibaba. Kailangan ko ang tulong mo. Anong abala?
Bilang doktor, sabihin mo sa mga matatanda ng maaga na lumipat sila sa hagdang bato. Maniniwala ba sila? Maniwala o hindi? Nasa kanila na yan basta't ginawa mo na. Tita, ako ang doktor mula sa itaas. Naamoy ko ang amoy ng gas sa hagdang bato. May duda na may taga sa tubo. Mas mabuti pang maghintay kayo sa hagdang bato ngayong gabi. Hindi kami nagluto ng gas dito sa matandang katawan na ito. Saan naman manggagaling ang tagas? Maaaring dahil sa pagkatanda at pagkasira ng pampublikong tubo. Lumabas muna kayo at umiwas. Ang buhay ang pinakamahalaga. Bukas, pilitin natin yung Chen na iyon na lumabas. Ako mismo ang aayos sa kanya. Narinig ko may heater at pagkain sa bahay niya. Mula ngayon, ang bahay na iyon ay akin na. Bukas, lahat ay magkakaroon ng resulta. Walang tao, si Xuxiao. Sige, sunugin na lang ang balcony ni Chen Feng. Tingnan natin kung lalabas siya. Ibuhos ang langis sa baras at sindihan ito. Ihagis ito sa kanyang balkonahe. Yung balkonahe niya ay gawa sa salamin. Masusunog ba ito? Kung hindi man masunog, mamamatay siya sa usok. Ah! Nakatago siya sa dilim at biglang sumugod. May baril siya sa kamay, umatras na. Nabaril ako sa binti. Tulong, may tao. Suhaw, gusto mong maging hari. Ganito ang nangyari. Makinig kayong lahat. Sino man ang mga ngahas na manghimasok sa amin. Ito ang magiging halimbawa. Tiyak na ikaw nga. Hindi sapat ang mga gamot na ito. Gusto ko lang mabuhay. Kunin niyo ang lahat ng mahalaga dito. Sandali, ito na ang huli naming pag-asa para mabuhay. Lumabas kayo, kami na ang namamahala dito. Tulungan niyo ako, sino ang makakatulong sa akin? May tao ba dito? Walang welcome dito para sa iyo. Chen Feng. Sino ba talaga siya? Hindi ko alam, hindi siya ganyan dati. Dati, ganito ka sa kanya. Baka maghiganti siya sa atin. Hindi pa tapos, pero sapat na ito para sa araw na ito. Mula ngayon, sa amin ito. Ilipat lahat ng magagamit na bagay. Mabilis ang galaw, wala nang bisa ang lumang kaayusan. Kailangan ng isang bagong patakaran ang gusaling ito. Igalang ang ika-18 araw. Igalang ang lahat ng mga mamamatay tao. Namatay si Xuhao noong ika-18 araw. Nabaril ang mga binti. Sino ang susunod? Si Xiao Chen sa ibaba. May kumakain ng katawan sa ibaba. Nasa pasilyo lang. Alam ko. Sino ang may antibiotic? May lagnat ang anak ko. Palitan ng pagkain. Pakiusap sa inyo. Pakiusap sa inyo, pakiusap sa inyo. Walang silbi ang nanay. Hindi ka matutulungan ng nanay. Kumain ng tao ang asawa niya. Alam niya pero hindi siya pumigil. Walang kasalanan ang bata. Ngunit ang mga pagpili ng mga magulang ay dapat harapin ang mga kahihinatnan. Narinig ko na malapit nang mamatay ang anak ni Wang Min. Maaaring may gamot sila. Kung mamatay ang batang iyon.
Salamat sa iyo, Doktor. Ikaw ay mabuting tao. Hindi ako mabuting tao. Hindi pa lang natutong pumatay. Ang Building 25 ay orihinal na may 52 unit. Sa kabuuan, 87 tao, ngayon ay wala pang 30 ang buhay. Ano ang balak mo? Para sa mga buhay pa. May mga bagay sa lumang lugar. Para sa mga nangangailangan. Ikaw, nandyan ka pa ba? Mabuhay. Araw 19. Mga nakaligtas, ako si Yushu, si Zokir, at mayroon pang wala pang 30 tao. Fang Yuking, Lin Keneng, buhay pa kayo. Hintayin nyo. Ang katapusan ng mundo ay hindi impyerno. Ang impyerno ay nasa puso ng tao. Igalang ang katapusan ng mundo, igalang ang pagkatao. Nabuhay ako sa kabila ng lahat.